Okay, goodie guys, no? So, ito guys ay continuation doon sa vlog natin, no? Kasi marami pa rin nagtatanong sa atin guys yung sukat ng mga heater ng automatic washing machine. So, nandito guys, oh. Iba't ibang model na ito, no? May Samsung, LG, Panasonic, no? Nandito na lahat guys, no? So, ang gagawin natin guys, sukatin natin to isa-isa para lang magkaroon kayo ng idea, no? Kung ano talaga ang tamang reading ng isang heater ng isang washing machine, no? Top load, front load, no? Same lang yan guys, no? Yung heater nila, no? So para magkaroon lang kayo ng idea kung ano ba talaga yung mga reading nitong mga heater nito. Yan guys, no? Ang dami nito, no? So ngayon, dito tayo sa tester, no? So ito yung tester natin. Ayan. So ang gagawin natin guys, iset natin siya dito, oh, sa ohms, no? So dapat guys, ayan, may makita kayong logo na ganyan. Ay, ito iset natin sa ohms, ha? Ayan. Ayan, oh. Ayan, yung may M. Tayo natin ilaw. Ayan, yung may M at saka parang yun yung resistance na ohms na sign, no? M at saka yung resistance, yan, oh. Ayan. Ayan, M. So, ibig sabihin, yun yung resistance. So, lagyan natin ilaw. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, resistance yan. Dapat nakatutok siya dito. Ayan, oh. Yan, naka-resistance, no? So, pag ito i-select natin, pag yan, continuity yan. Pag mayroong ganito, continuity. Ibig sabihin, yun yung buzzer. Siguro maglalabas tayo ng video niyan. Isa-isahin natin yan. Yan, tapos ito diodes, no? Ayan, pag may ganyong sign, diode. Tapos pag ganyan naman, yun yung in-F, yun yung capacitance, mga kapasitor yan. So, pag i-select natin ulit, ayan, yung M, yan, ibig sabihin yun yung resistance. So, dyan natin siya iset, no? So, ang gagawin natin, sukatin natin isa-isa yung tester, no? Para magkaroon lang kayo ng idea, no? Kung ano talaga ang reading. No? So, ito guys, unahin natin to, yung isa na to, no? So, ito ay Samsung. Tingnan natin kung anong reading ito. Ayan, 26.9. Ayan, 26.9. So, ito naman, sukatin natin to. 30.7. Ayan. So ito naman yung isa. Sukatin natin. Ito mahaba to. Sa ibang brand din to. Ayan. Ayusin natin. Ayan. 33. Ayan guys. Oh, 33, 34. So yun. Yung isa, sukatin natin to, no? Iba-ibang brand ito, guys. Nandito na lahat ng brand. 25, ayan, oh. 25. Ayan. Ohms. So, ohms ang nababasa natin, ha? Hindi kilo ohms. Ito yung isa. Tingnan natin. Meron pa siyang sakit, no? Tingnan natin. Ayan. Putol pala. So dito na lang sa puno. Ayan. Dito na lang sa puno natin. Kaya pala walang reading. Dito. Dito. Ayan. 36. Ayan. So ito naman yung isa. So iba na naman. Katin natin. 29. Ayan. So, ito naman yung Whirlpool kanina na sinukat natin, no? Yung unang vlog natin. Yan, 36. So, kung mapansin nyo guys, napakadami yung sinukat natin. Ang range lang talaga ng heater guys, ay nasa 25 hanggang 36, no? So, yun yung sa mga washing machine, no? Front load man yan o top load, no? So, hindi na kayo guys maliligaw, no? So, sa mga thermistor sensor naman, ayan, tingnan natin, no? Itong isa, ito mayroon thermistor sensor, no? Hindi ko lang sure kung anong brand ito, no? Tingnan natin. Ito, thermistor sensor. Tingnan natin kung ano. Ayan, 9.7. So ibang brand to, yung kanina kasi Whirlpool, no? Yan, no? Yan, 9.7. So hanap pa tayong mayroong thermistor. Ito Whirlpool to, ito yung kanina, no? Ayan, no? Tingnan natin kung anong sukat nito. Yan, 9.7, no? So itong isa naman, ito yung mahaba, tingnan natin.
o 3.9. So ibig sabihin, mayroon ang range lang talaga ng ating thermistor 3.9 hanggang 10. Pero ito pasira na to. Dapat nasa 10 ito guys, no. So ito ibig sabihin defect na ito. Mababa na yung reading nito, no. So yan. Okay? So yan. No, sana makatulong yung video natin, no. Follow up ito doon sa mga nagtatanong pa rin doon sa heater kung ano-anong mga brand. So ibig sabihin guys, lahat ng brand halos same lang yung reading, hindi magkalayo. Okay? Thank you. Bye-bye.